Morning sa ating lahat mga kaibigan. Dito na naman tayo sa ating usapang magmamano po. Itong pag-usapan natin itong totoo ba pag kinunan mo ng maaga ng palong ang isang manok, di daw lumalaki ang paa ng isang manok mga kaibigan. Sa kanyang mga usapin naman po ay ako dati mga kaibigan. Yung manok ko po ay naging practice ko yun dati mga kaibigan kasi may nagkapagsabi din sa akin na yung kapitbahay ko dati doon sa Mindanao pa yun ay taga Negros mga kaibigan. Siguro, alam mo na, yung mga tao doon ay talagang mahilig talaga sa mga manok. Alam nila kung ano yung mga dapat iano sa manok. Kaya tayo naman na medyo baguhan pa. Siyempre, makinig naman tayo. Baka ma-experience din natin yung na-experience nila na masabi natin na totoo pala. Kaya itong, ano mga kaibigan, dati 5 months old ang manok ko. Tingnan, kinunan ko na ng ano po, yung palo. Totoo naman yung mga kaibigan, talaga kung luminipiso yung mga paa nila dito mga kaibigan. Siguro, kasi yung palong mga kaibigan, kunin, ipakain sa manok kasi doon daw yung mga protein. Baka ganun mga kaibigan, baka connected doon sa paa. Hindi ko lang alam yan mga kaibigan. Pero nung bata pa po ako, yan ang practice ko po na pag 5 months kunan ko na ng palong mga kaibigan. Talagang luminipis naman yung mga paa po, hindi ho lumalaki. Kaya sa akin lang yun, ako na may sumusunod sa kaibigan ko na sabi niya ganun. Talagang ganun po. Pero ngayon mga kaibigan, hindi na. Kasi unan ko na yung manok ko sa eksakto na edad talaga. Yung 9 months old, yung madibilop ko talaga yung mga muscle ng isang manok. Doon ako magpasong. Pero mga kaibigan, totoo yan na pag kinunan mo ng maaga yung manok mo, ay lumiliit, yung pinsan ko. Kinunan ko yung palong manok ko. Hindi lumaliit yung mga paa. Paano yung lumiliit mga kaibigan, basilan yung manok niya. Totoo yan mga kaibigan, kaya ganun, hindi talaga lumiliit kasi basilan laki ng mga paa nun. Yun mga kaibigan, kaya dati pa, yung makikita ko ng, kahit mga Bisaya po, dati may nakita ako mga kaibigan, Bisaya, ang ninipis ng paa po. Kinuha ko, pero pagtingin ko mga kaibigan po, iyahan po, meron pala nagtanong sa akin mga kaibigan na, dito ko na lang hindi ko na i-content mga kaibigan na, kung may boyahan ka daw, ano daw gawin mo? Kung magtari. Ang boyahan naman, kaibigan, pag magtari ka, 3 manok. Yung boyahan ng manok, yung boyahan pala, mga kaibigan, klaro natin na yung may mga may mga biak sa dulo ng nila, kaliskis po, dito. At saka dito sa Bisaya, mga kaibigan. May mga pangalan yan. Dito sa gitna, sa tunga, sa gitnaan na dito naman sa likuran mga kaibigan, dito sa manok ang tawag dito pamandulan. Andito naman sa gilid ay boyahan sa kapay. Yun ang tawag dyan mga kaibigan. Pag magtari ka daw dyan, 3 manok mo, talagang iuna mo talaga yung boyahan mga kaibigan. Kasi pag hindi mo iuna yun, ano mo mga kaibigan, sa last mo, talagang madisgrasya yung dalawa. Kaya iuna mo ng tari yan, manalo man o matalo. Kaya ang manalo man o matalo. Kaya basta nakauna yung bayahan, yun daw ang sumpa ng dyan, kaibigan, na mananalo daw lahat. Pero sa akin naman, kaibigan, dati pa, yung bayahan talaga sa amin, sa mga taga Mindanao dati kami. Pag may mga kahit gaano kaganda po, talagang hindi mo pwede budkak mga kaibigan. Kasi may mga kaibigan ka nakikita, sabihin, bayahan pala ito. Talagang ma-discourage ka. Kaya hanggang ngayon, nadala ko yan mga kaibigan na ang kailangan lang budkak mo yung mga yano na manok. Ibig sabihin, yano mga kaibigan, simple lang na mga walang mga biyak-biyak sa mga, yung yano lang, yung straight lang mga kaibigan, walang mga anong klaseng himbis yan, yung diretso lang po, walang mga biyak-biyak sa himbis po. Yun ang tinatawag namin na yano mga kaibigan. Yun ang maganda budkak po, walang kontra mga kaibigan. Ayun lang po, at saka itong balik tayo dito sa pinag-usapan natin na kung mapasngan o makuna ng palong isang manok, talagang lumiliit ba? Sa experience ko dyan, talagang lumiliit po. Hindi ko lang alam, kaibigan. Siguro, yung mga manok ko rin dati, medyo may klase din yun. Siguro, mga maliliit rin siguro. Hindi ko lang na bantayan, mga kaibigan. Pero talagang 5 months dati, mga kaibigan, magpasong na po ako. Magkuha na ako ng palong po. Kaya, yung mga practice na kaya, hindi ko naman yung sinasabi na sundin nyo. Pero sa akin dati, yun ang ginagawa ko po. Pero na-experience ko sa ulot dulo mga kaibigan, talagang hindi ko na ginagawa po. Hindi ko na practice yung ganun mga kaibigan na maaga, pakunan ko na ng palong para lumiliit yung mga paa ng isang manok po. Ngayon hinintay kong mag-boom na yung mga muscle nila
medyo malaki-laki na po yung mga baso ng isang manok po. Kaya doon ako magkuha, kaibigan. Talagang ang manok ay obserbasyon lang at saka kailangan natin common sense din, kaibigan. Ito naman lahat na ito ay makuha din natin sa kapwa natin sa bungiro. Lalo na sa mga nauna sa atin po. Doon tayo, ako sa mga ganyan, kaibigan, talagang malaki ang respeto ko sa mga ganyan kasi kailangan din nating makinig, kailangan din nating kiramdaman kung ano yung mga sinasabi nila, kung ano yung nagustuhan mo, yun lang kunin mo, kaibigan. Pero huwag mong ano lang yung iba na hindi mo gusto, isang tabi mo lang, baka sa future, maggamit mo rin yung mga pamamaraan na yun. Kaya, yung mga ganyang klase po, itong katulad nito, experience ko to dati, di ko lang alam kung totoo, pero ang lahat ng mga manok ko mga maliit po, ang mga dito po, yung mga shank nila, mga kaibigan, baka nagkataon ng yung mga kaibigan. Pero sa, ano kasi may nag-comment, kaya ginawan ko rin ng content, mga kaibigan, alam mo na, baka makakatulong o hindi. Basta may share lang natin sa ating mga kapwa sa bungiro po. Ayun lang naman, mga kaibigan. Ang importante sa atin ay talagang wala ho tayong mga negatibo na ano sa buhay, mga kaibigan. Ang sa atin po ay talagang ano na po, enjoyment. At saka kasi dito sa pagmamanok, mga kaibigan, ay talagang makawala po ng stress po. Lalo na pag medyo na-enjoy ka sa hilig mo. Pero pag hindi ka enjoy, mga kaibigan, kulang ka sa ano po, yung kulang ang dedication mo sa pagmamanok. Katulad ko, mga kaibigan, parang medyo walan po ako langgana po pag wala akong manok, mga kaibigan, wala akong marinig na tilao po. Ako, parang ano tayo dyan, mga kaibigan, parang may stress tayo. Kahit gaano kainit ang panahon, ay talagang tiisin natin yan kasi itong pagmamanok, mga kaibigan, ay sa mga ano lang, ay talagang dito din tayo makakuha ng ano kaligayahan at saka at the same time, bira. Kasi sa manok naman, di pwedeng wala ding ano, kasi kailangan mo rin magbinta para naman sa pagkain ng ating mga alaga po. Yun lang po, katulad ng ito pala, mga kaibigan, yung parapol natin. Siguro magparapol tayo 2 months before mag-release din tayo kasi mayroon tayong pahulugan din, mga kaibigan. Kunti-kunti lang po. Ito naman, mga kaibigan, ay talagang inaano ko ng sinasadya kong ganun kasi may bayad yun, mga kaibigan, yung shipping. Bayaran yun, 3,000. Pero ano naman yun, talagang worth naman yun, mga kaibigan, kasi trayo ang ipaano ko, mga kaibigan. Trayo. Siyempre, magamit nyo rin yun. Kasi baka ano, ang ano natin niya, baka 5K. Golden boy ang mga babae. Naku, malaking tulong yan, mga kaibigan, kasi pwede talaga yung ano, gawin mong ano, mga kaibigan, pwede mo gawin pambugkak talaga at saka pang breeding talaga. At saka hindi natin ipadala yung sinasabi ko pa dati, mga kaibigan, na hindi tayo magpadala ng pangit kasi baka gawin lang ano yan sa gilid-gilid po, ilagay lang sa mga gilid-gilid. Yun lang po, mga kaibigan, dito lang tayo. Good morning sa ating lahat po.